Okay guys, ito. So kanina, we talked about very serious stuff, yung mga latest sa mga gas station, latest sa mga tahanan, latest sa mga condo. Ito na guys, let's go into really next level stuff. Pag-usapan natin itong Kiboloy episode. So before I talk about yung reaction ni Digong, kasi may sinabi si Digong na parang essentially bahala ka na, magparesto ka na lang, wala naman ano dyan eh, which is very much like what BBM was saying. Wait lang, uniteam ba sila ulit? Bago tayo pumunta dyan, kasi tatanungin ko si Ronald dyan. Ikaw, Mark, Gambo, anong update dyan sa rally ngayon? Live from, joining us from, saan ba ito? Quezon City ba ito? Saan ba ito? Manila? Liwasang Bonifacio sa Maynila, Baba, sa mga post bayani. office. Mga bayani. And even doon sa statwa ni Bonifacio, may nakasabit na tarpaulin. Justice for Pastor Kibuloy. Okay? So pakita ko yung short video lang nung itsura ng mga tao doon. Dito nakalagay, Risa Hontiveros resign. Justice for Pastor Kibuloy. Protect SMNI. Ang mensahe namin, makinig na kayo habang meron pa kayong pagkakataong magbago dahil ang sambayanang Pilipino, ubos na po ang pasensya. Yan yung mga tao. Naka-purple sila, parang color ko, meta ba color nila? Ano ba color nila? Women's Month Ano? ngayon. So, purple ang color this Diyos month. ko naman, di man lang sila original. Parang na-pirate lang nila yung mga motto ng Women's opposition. Justice for, Women's protect Protect Charot, the Constitution. bayani Charot. Protect freedom of speech. Yun yung mga nakakalat. Di, ang gusto ko lang sabihin din, kanina tuwang-tuwa ako dun sa live stream ko dito. Ang ganda nung yung color scheme nila, yung pagkaayos nila doon sa buong rally, yung t-shirt na suot-suot ng mga tao, white and red yung kanilang tema. Ang ganda, maayos. Tapos yung pinili nilang venue, yung tapat ng post office, maliit lang. So pag nilagyan mo ng mga tao doon, ng mga membro, mukhang Oh, marami. siksik, mukhang Walang marami, which sabi. is visually appealing. Maganda, tapos meron silang live band, tapos yung mga cheers, praktisado. Ang ganda, in fairness, kumpara mo dun sa Davao tsaka si Burali, ang ganda ng execution dito Grabe sa... naman yung Davao Rally, medyo. Masyado Oo. kupar yan, yung may mga bakante pang chair sa gitna. Yun nga, Medyo yun nga. Dito ang ganda visually, tapos yung mga placards, yung mga tarpaulin, yung mga tapos maski lahat ng mga tao yung suot nila, ang ganda. Naisip ko kasi siguro yung mga prayer rally sanay sila sa ganyan eh. Sanay silang mag-set ng mga prayer rally, siguro kukunan sa television. So mas organized. So ang mga pumunta dito, tingin ko, mga miyembro ng KOJC tsaka mga taga SMNI. So ang host si Admar. Kilala mo si Admar? Yung parang host dun sa SMNI. So siya yung host din dito. Ang mga nagsalita si Sal Panelo, si Tatay Harry Roque, and mga IP leaders from Davao, tsaka si Ka Eric na yung Celis, yung napakulong sa Kongreso. So mga anchors, mga host din ng SMNI, sila yung nagsalita. Pero wala akong nakitang mga politiko masyado, wala akong nakitang kahit sinong Duterte. So yun ang medyo interesting. Ang kutob mo si Jay, sino bang consultant dito? Di ba si Jason sa yung Jason consultant? sa Galing. 1 Oh, million naman. for real ba to? I mean, sa tingin mo, kasi magaling eh, di ba? The whole choreography, di ba? Production level eh. I'm guessing that's from the church eh. Siguro, sabi ko nga, kahit sinong church ang gumawa, maayos ang prayer rally. Maayos yung parang rally. Kasi sanay sila eh. Sanay silang, di ba, mag-stage ng mga prayer rally, mga prayer, tapos kukunan nila ng television. So that's why siguro kaya ang ayos eh. Kaya malinis, maayos, visually appealing. Yung sounds, ang ganda. Yung programa, tuloy-tuloy. So in terms of execution, in terms of yung staging ng buong rally, mataas yung gradong ibibigay ko dito kumpara doon sa mga nakaraang rally nung mga Duterte. Ikaw, Ron, Tama yung sabi ni Mark, no? Yung mga yung mga religious groups, sana yan eh, no? Performance level yan eh, di ba? Yung mga rituals, yung mga kulay,
yung mga mag-i-evoke ng emotions do sa crowd, di ba? Halimbawa, JIL, Jesus is Lord, easily kaya nila ng 20,000 per rally, per week, no? Ibig sabihin, hindi bago sa kanila yung malalaking rally dahil parang kang nagsisimba niyan di ba? Para yung totoong prayer rally, di ba? Hindi katulad ng ibang prayer rally na ang nakikita mo, halimbawa, yung Cebu rally ni Digong, hinahanap ko yung prayer, nakita ko sexy dancers No? Ang daming sexy Ang dancers. klase naman, Diyos ko na, my God. Oo, di ba? So, ito, at least hindi ito nagbigay ng target. Halimbawa yung sa Davao, sabi 50,000, ang dumalo lang 5. Yung sa Cebu, ang target 30,000, ang dumalo around 3. Ito, walang target, pero medyo disente, di ba? Oh. Medyo Fairness, disente, at saka fairness. performance level, di Oh. ba? Pati yung venue na pinili nila is tama Mm. Tama yung pinili nilang venue. Visually, masarap sa mata. May backdrop ni Bonifacio, merong backdrop nung post office, puro puno sa gilid. Kaya ang ganda visually. Unlike dun sa Cebu na sa gagawin mo dun sa SRP. Sabi ko nga kakalog yan, di ba? Laki-laki nung SRP. Nung SRP grounds, ba't doon nila ginawa? Hindi nila ginawa sa Colon o sa kung anong part ng city na mas masikip, mas maganda tignan kahit konti yung tao. At So saka yun at napansin. saka pwede mo ibilangin yung mga usosero. Yung mga negosyo, di ba? Pwede mo sabihin, "Oy, kasama namin 'yan." Ganyan. Doon Oo. talaga excited ka, di ba? Lahat kasi naka-uniform nakaputi sila lahat, white and red, protect Pastor Kibuloy. So in fairness, pinag-isipan talaga ito, no? Mukhang they thought kasi about tomorrow it. kasi yung yung kay Risa, March 5. At saka yung DOJ nagsampa na ng kaso. I didn't know that. DOJ nagsampa na sila ng criminal case kay Kibuloy. So From yung mga old na reklamo? meron na siyang warrant sa Senate at saka sa House. Tapos meron siyang kaso sa DOJ. Tapos meron ka pang FBI. Ibig sabihin, existential issue na to kay Kibuloy. Oo. Survival. Dapat tayang pato na siya. Itaya na niya lahat, di ba? Mm. Dito. Pero 5,000 people is not enough to bring down a government. Ang sabi kasi niya, pabagsakin niya si BBM Di ba? Sabi niya, siya magle-lead ng nationwide campaign labang kay Bongbong Marcos at saka kay First Lady. No, you need much more. No, yun yung yan, halimbawa, magandang tignan yan, pero kung mananatiling ganyan lang, wala masyadong impact kay presidente yan. Idagdag ko lang din, Richard, Sir Ronald, kanina wala silang negatibo masyado na hirit kay BBM. Kumbaga pinagdasal pa nila, sinama pa sa prayer. Ipagdasal po natin si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady Lisa Marcos, sinama nila sa prayer. Si First Lady Lisa Marcos. So walang hirit doon sa Pangulo, pero yung sa part ni Tatay Harry Roque, meron na namang mga tambaluslos. Mga hirit na naman ng mga ganon. So may banat pa rin. Pero Mark, hindi nila inulit yung sinabi, yung prayer ni Amy Marcos na ilayo niyo po siya sa mga demonyo na pumapaligid sa wala naman. Ibang grupo yan, di ba? Ibang grupo yan, no? I mean, JIL yun, JIL. Medyo out of this world to, but well, I mean, in fairness, they're making the most out of whatever they can put together, right? Which is quite something. At least that shows they're smart and they're prepared. In fairness naman, yung mga studios ng SMNI, medyo maayos-ayos. Yung debate na organize nila, medyo bongga-licious. I mean, in fairness naman, I mean, I'm not totally surprised na medyo matino-tino yung kanilang production level unlike yung ginawa nila Digong. Hindi ko napanood yung Cebu. Of course, I got the quotes and all, yung mga mga hanash nila Duterte and all, which we'll discuss later on. But before going there, I mean, Ronald, of course, not only is, I don't know, 5,000, whatever, even like 50,000 or even probably 500,000 may not be enough to bring down a government with 67, 80% approval and the military behind it. But even the biggest political forces are not behind it, especially Duterte, right? I mean, we saw Rodrigo Duterte the other week openly coming in being very dismissive about it. Say, ay, wala naman yan minor crimes lang naman daw, literally minor lang daw yung accusations. Like, kaya nga binasa ko lahat ng listahan. Pedophilia. Yeah, sabi magpaano ka na lang, magpa-aresto ka na lang, wala ka naman dapat ikakatakot. So essentially yung sinasabi nila dati, di ba? Kung wala kang ikatakot, wag kang which is quite ironic, di ba? Like for Digong who's panicking over ICC to come out and say this. I mean,
is Digong essentially saying bahala ka na dyan? Is Ang that problema kasi Big R kay Digong, hindi mo alam kung kailan siya tongue in cheek eh. 'Di ba? Yun yung hindi mo alam kailan ba siya seryoso, kailan ba siya tongue in cheek. Halimbawa, yung huli niyang press con, ang sinasabi niya, wala naman ako sinabi na addict si President Bongbong. Sinabi ko lang kung nagte-take siya ng gamot, ng droga. Pwedeng antibiotics 'yan, 'di ba? Parang 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 yung ganun ba siseryosohin mo, 'di ba? Kaya yun ang problema rito. Nung sinabi niya na pahuli ka na lang, no? I'm I'm sure baka tinimbre rin niya yan kay Kibuloy eh. O sasabihin ko to Paano inaamin naman ni Digong? Sabi niya, tuwing may bibilin si Kibuloy, bumibili siya ng dalawa. Dalawang kotse, dalawang bahay, dalawang baril, para yung isa ay bibigay sa akin. 'Di ba? Ganun sila ka-close. Kaya more or less tingin ko lang baka tinimbrihan din niya si Kibuloy. Oh, sasabihin ko to Sasabihin ko to, wag ka ma-offend Ganyan, Yeah, etc. but Ron, my disagreement would that would be Kibuloy would say, sana naman show some love, 'di ba? Go out guns blazing for me. Ay hindi maganda na. Pare, pasensya na, di kita suportahan. Yan ang sabihin ko. I'm sure hindi matuwa si Kibuloy doon. I think Kibuloy would have wanted him to stand by him. Even doon sa issue ng bag of guns, yung mga ganun, pinagtawanan niya. Ay, hindi yan. Bigyan ko na lang canyon yan. I mean, even yung dismissive, humorous, crazy, ganon, may logic din yan, di ba? Duterte tends to do that. Logic in madness. No, I mean, exact method to the... No, in a sense na he's signaling, ayaw niya, he doesn't want to spend his, pulveron, I almost said. His political capital. His political capital on that. I almost said pulveron. You know what I'm saying? Clearly, Unless Big R, ito ay konektado doon sa isang possibility na kaya kinakain ni Digong yung lahat ng mga banat niya kay BBM ay dahil may backdoor negotiations. No? Na, wag mong papasukin ng ICC, hindi na kita babanatan. Diba? Unless kasama yan dyan. No? Unless kasama yan sa pakete. No, halimbawa, si Vice President Sara, halos kasabay ni Digong, binawi yung kanyang statement on EDSA. 'Di ba? Binawi yung kanyang proposal na isama sa DepEd curriculum yung EDSA. 'Di ba? Halos sabay sila eh. So something must be happening behind the scenes, no? Na hindi pa natin talagang alam. So that's a distinct possibility. Na kung sasabihin niya yan about his closest friend, no, baka may nangyayari. Baka may nag-backdoor na nangyayari na i-sacrifice mo na 'yan, no. Wag mong gamitin ang iyong political capital diyan. Pwedeng ganoon. yeah, choose your battles or something like that, diba? Oo. I mean, again, this is where Ronald, I had slight disagreement with you, and I think this is where I'm being proven more right than you, in a sense that we were thinking the Bardugulan will hit the point, but I always said the problem is Marcos is always conflict avoidant. He'll always go for de-escalation and exit ramp. So the idea of backdoor negotiations to de-escalate it and Digong getting enough assurance for him to say, mukhang hindi naman tayo ni BBM sa ICC. Sige nga, magpakabait nga ako ng konti. Parang ganun ang dating eh. Diba? That is to be seen in the next few months. Kung wala Or mangyari at least that's the snapshot of now. Yes. My sense is this is the state of affairs now. Dahil pagkausap ko yung ibang mga tao, ibang players diyan, ang sabi nila, kung hindi namin tatapusin yan, yari kami after the midterms. Wala lang, 'yun ang problema nila no? After the midterms, no? Too much blood under the bridge, no? 'Yun yung magiging problema. Pero we will see in the next few months. No, we will see in the next few So parang you're saying Digong is like this cowboy just clinging his gun lang for now and joking around. May bad cop, good cop eh. May bad cop, good cop. No? Yung mga nagne-negotiate halimbawa sa ICC, hindi pa naman sila pinipigilan eh. Hindi naman sila sinasabihan na, tigil na yan. No? Walang ganun eh. No? Tuloy eh. One of your guests kasama dyan eh. Diba? Tinanong ko siya eh, sinabihan ba kayo na tigil na yung ICC na yan? Sabi niya, hindi. No? That's part of the public posturing. No? Dahil alam nila, no, hindi naman sila ganun katalino pero hindi naman sila ganun kabobo to realize na kung hindi ito mangyari this year, yari sila after the midterms. No? Yun yung elephant in the room, no? After the midterms, but speaking of midterms, it's 2028. It's 2028. Right.
At kung yung kanilang kandidato ay walang chance para manalo, yari sila. Gagantihan, no? Gagantihan, no? So I think that's a good transition for Yeah. the next episode because I want to talk about the midterms. Itong declaration by BBM na gusto nila isabay itong plebiscite doon sa midterms. So that to me looks like a way of avoiding a return of Duterte in 2028. I don't know. I mean, I'm just saying meron din silang plan B na kung hindi nila maayos-ayos to ngayon, even if 2025 comes, there's may still have some minor insurance or insurance policy or something like that. But before I go to the next episode, ikaw Mark, anong take mo dito about the whole Digong Quiboloy dynamic? Kasi my sense is clearly Duterte is signaling, I'm not gonna spend political capital in this. Etong sasabihin ko, Ronald, pulveron din powder keg. I wanna keep my powder keg dry. Medyo pulveron din yata yan sa canyon niya, di ba? Ikaw, Mark, anong basa mo dito before we transition to the next episode? I still keep on remembering yung mga usapan natin mga late last year na hindi pa rin ako makapaniwala na ganitong umikot na kasi maski sa social media yung mga dating takot na batikusin yung DDS or si Duterte ngayon are speaking out na, kumbaga mas matapang na, nakita nila na the tide is shifting. So itong si Kibuloy mukhang dumidistansya na yung mga Duterte talaga mukhang Kibuloy has to figure this out by himself kung anong-ano and siguro yun din nga ang hindi din masyadong napag-uusapan pagdating sa topic na to is yung posibleng interference o posibleng kamay ng mga foreign countries dito sa awayan na to between sa kampo ni Kibuloy and kampo ni Duterte and sa gobyerno. So yun pa yung isang pwedeng maging factor dyan in the future. Right. May isang tanong lang ako, Mark. No? Yes, Ronald. Interested kasi ako. Paano nag-a-adjust yung mga vloggers ni Digong, yung kanyang mga talking heads, yung kanyang mga trolls, no? Dito sa nangyayari, yung just a few days, nakailang tumbling si Digong Di ba confusing yan para doon sa kanyang mga... Ronald, can we keep that for the next episode? That's a very that's a good question. I think it's perfect. It's a perfect segue for the next episode. Pag-usapan natin yan. Ronald, sige, ikaw na lang magsimula ng question. Thank you very much. Yan, talaga maganda mag-co-host Nag-iisip tayo ng transitions Thank you so much. God bless, guys. Talk to you soon.